kami ng malaking kilos protesta sa Kidapawan. Pagka April 1, binaril kami sa kalsada. Kaya nga nagsagawa kami ng kilos protesta para singilin yung dinideklara nila na calamity fund for the farmers po yan. That is a money of mga magsasaka. But ano ginawa nila? Binaril. 116 po ang natamaan. Isa dyan ay namatay. Patayin mo yan kahit hindi mo gusto. Order. Hindi naman sasagot yun. Sasunod dapat yung sa general. Wala tayong maasahan dito sa mga sundalo. Kasi bayad ang general nila. One command sila di ba? Sumusunod Be first before you complain and wait until you become. Kahit pag sabi patayin mo yan kahit hindi mo gusto. Ngayon, itong aming ginagawa ngayon ay lakbayan ng compound sa Minoke. Ang layunin nito ay para isulong o ipanawagan yung aming kalagayan sa lupa at yung hinahangad naming katarungan at walang hanggang kapayapaan. Ang lakbayan namin ngayon, kalakhan ay ang mga lumad sa Mindanao na composed of 5 regions. So, halos lahat ng tribo ng lumad ay lumapok sa lakbayang ito. October 10. Yung October 10 pa. Ito pinaka. 16 days ago. Sumalubong pa ito sa namin sa kanilang lungsod sa Compostela. Pagka alas 5 binaril. Pagka alas 10 ng umaga napatay sa ospital. Yung San Miguel Corporation na nagmimina sa Compostela. 66 IB po ang matay. Yan, lahat yan, pinatayan. September 1, 2015. Yan, silang dalawa. Pari yan ng Arakan. Dumidipinsa yan ng kalikasan at mga lumad na pinatay kasi daw NPA. 2011, pinatay. 700s na mga lumads, libre pag-eskwela niya. Ginawa niya ng paralan, ginawaan ng mga health center, pinatay. Sa open pit mining, sino naman ang pakinabang dyan? Wala namang mahirap na nakinabang dyan. Giniba pa yung kalikasan, nawalan pa ng tirahan ang mga muro lumad at Kristiyano nandyan. Mga toxic dito, doon. Mga chemicals na ginagamit nila. Saan yan magpunta? Doon. Wala namang paggawa ang pulis. Ang dami namin. Yun naman sa paligid namin, 1,000, 500 kami na lumaban sa kanila. Yun ang pinagbaril na kami. Ang sabi ng army at saka pulis, may kasama kaming NPA. Yun ang gindiin. Pero para kaming blackmail. Yung sila na lang usap-usap na magpaputok sila sa likuran namin tapos atakihin kami ng baril para may dahilan sila na may kasama kami. Wala silang pakialam kung ano ang mangyari sa amin. Yun naman ang pinakamasakit sa amin. Nung panahon ng eleksyon, palaging sinasalita o sinasabi ng isang politiko, mas mahalaga kami kung eleksyon. Pero kung may nangyari sa amin na biktima ng natural kalamidad, wala. Kung humingi naman kami at magtipon-tipon, pinabaril. Yun ang pinakamasakit sa amin. Yun naman ang nangyari dito sa Maynila nung isang araw na sa army at saka embassy, patikim lang yun para sa amin. Yun ang dahilan kasi na lalong pinahirapan tayo sa US imperialist. Hanggang ngayon, gusto lang kunin pati lupa ng mga magsasaka, ng mga katutubo. Sa dahilan, may mga ginto doon sa bundukin ng mga katutubo. Kung hindi tayo lumaban, anong mangyari sa ating yaman? Yaman natin eh. Kailangang malaman ng malalim ang aming kasaysayan. Ang kasaysayan namin ay kasaysayan ng buhay at pakikibaka
para depensahan ang ating lupang ninuno at karapatan sa sariling pagpapasya. Na sa ngayon, ito talaga yung interes ng mga dayuhang korporasyon na inilalako ng gobyerno tulad ng mga minahan, ng mga plantasyon, ng mga dams, energy projects, no? Na kung saan puro lupa ninuno itong sinasaklaw. Kaya kung mawala ang lupa sa amin, wala na kaming identity bilang mga katutubo. Kumilos na kayo. Dapat gumawa din kayo ng aksyon dito. Hinikayat kayo namin na manghikayat pa ng ibang kabataan para kasama namin na ipaglaban ang ating bansa. Hindi hikayatin kayo paano na kaya ang susunod na henerasyon sa ating bansa. Yun na lang sa akin.